Mayroon po muna akong ipapakinig na song sa inyo, because it is somehow related. Once again, Panginoon, gather kami, Lord, to pray and to listen to your word, Panginoon. Yung word mo sa amin for today, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, o banal na spirito, katulad po ng aming awit, we claim, Lord, and we declare, O God, that you are here. You are here, O our precious dear Holy Spirit. Kasama ka namin, Panginoon, na magbibigay sa amin, Panginoon, ng message, Lord God. Speak to us, Lord God, through your through the word, through the devotion, Panginoon, na amin pong sasama-samahan today, Panginoon. At dalangin ko, Lord, na hindi lang ito mag-inspire sa amin, kundi yung patuloy namin, Lord, makiklaim iyong mga promises, Lord God, sa aming mga buhay. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. So yung ating pong devotion ay ano siya, may kinalaman o may kaugnayan sa katulad po nung isinare ko o na-share ko sa inyo na naawitin, may kinalaman siya sa obstacle, sa sufferings, mamaya po at sa storms ng ating mga buhay. So, sabi po dito, I will cause you to ride on the rules of aerodynamics. Hello. Ate Finet, nakikita po ba yung shinare ko? Bigla kasi may Wala pa nagtatas. pong Ah, nakalabas na po yung yung frame pero wala pong nakasulat. sabi ko kasi biglang may nag-interrupt dun sa ano ko. Try ko po ulit. Parang may sa screen ko. Ayan po. Nakikita niyo na po. Ayan, meron na po sis. Yes. Yes, Ayan. meron na po. Close ko lang po muna yung aking camera. So sabi po dito, I will cause you to ride on the heights of the land. Yun nga po, makikita siya sa Isaiah 58, verse 14. Sabi po dito, one of the first rules of aerodynamics is that flying into the wind quickly increases altitude. The wings of the airplane created more lift by flying against the wind. So yun po pala yun, mas ano siya, parang mas uh, lumalakas. So, ganun po, kung mag-fly siya against the wind. How was this lesson learned? Sabi po dito, it was learned by watching birds fly. If a bird is simply flying for pleasure, it flies with the wind. So, ganun po pala yun. Kapag gusto lang natin ng chill-chill lang or relax lang, sasama tayo dun sa agos, dun sa flow ng wind. Pero sabi po dito, ayan, but if it senses danger, sabi po dyan, it turns into the wind to gain altitude and flies up toward the sun. The sufferings of life are God's winds. Sabi po dyan, sometimes they blow against us and they are very strong. They are His hurricanes, taking our lives to higher levels towards His heaven. So nakakatuwa po yung analogy nitong nagsulat po nitong ating devotion na hindi pala yung suffering pala hindi siya, kumbaga hindi po siya to punish us, just to punish us, pero may nagagawa po siyang kabutihan sa atin. Sabi nga po dito, taking our lives to higher levels towards heaven, sabi. Do you remember a summer day when the heat and humidity were so oppressive, you could hardly breathe?
But a dark cloud appeared on the horizon, growing larger and larger until it suddenly brought a rich blessing to your world. The storm raged, lightning flashed, and thunder rumbled. The storm covered your sky. The atmosphere was cleansed. New life was in the air. And your world was changed. So kahit po pala may storms, yung sinasabi dito kahit yung storm na yan, storm yan na malakas, pero ang ang binibigay nitong uh, benefit sa atin, sabi nga, it cleanses the atmosphere. Yun po yung sinabi dito sa devotion. Sabi po dito, human life works exactly on the same principle. So makikita natin na kahit may storms, may bagyo ng buhay, may nakikleanse na atmosphere o maaring yun nga po may ginagawa pa rin ng Panginoon sa ating buhay despite po dito sa mga sufferings or storms na to o obstacles na ito. Only then does the heart have songs of power and beauty. Send your soul, which has been set free, sweeping across the obstacles of life. Send it through the relentless forest of pain against even the smallest hindrances and worries of life. And it too will find a voice with which to sing. So kung may mga obstacle din po pala sa ating mga buhay, sabi nga yung magpo-find ito ng way, yung mga yung ating yung maaaring yung ating worry through our prayer, through our yung patuloy na pakikipag-ugnayan sa Panginoon, talagang will find its way na yung obstacle, kahit may obstacle, siya, hahanap at hahanap siya. Ang sinabi nga dito para ang ating mga kaluluwa, sabi nga yung soul is our mind and our emotion, maka-find pa rin ng delight. Sabi dito, be like a bird that halting in its flight, rest on a limb to slide, and feeling it give way beneath him sings, knowing he has wings. So kahit yung bird may mga obstacle, dahil alam niya na may wings siya to fly, assurance niya yon. So, sa akin po, as reflection, sabi nga, po dito, ito po yung nakita ko na nilalaman o kumbaga nire-remind tayo nitong ating devotion for today. Though meron pong suffering, pero sinasabi dito, suffering is God's wind. It lifts us higher. Tapos yung storms naman po, purify life. They bring renewal. So, maaaring renewal to sa ating relationship sa ating Lord, the relationship sa ating kapaligiran, sa sa people around us. At maaaring obstacle man siya pero it gives a soul a song. Sabi nga dito, beauty emerges from resistance. So ito po yung sinasabi sa atin, though there is sufferings, there is storm, there are obstacles, pero ano po yung sinasabi nung ating ngayon nung sa Psalms dun sa Isaiah 58:14, we can sabi ng Lord, I will cause you to ride on the heights of the land. So sabi ko, Lord, ano po ba yung ibig sabihin nun? Ito po pala yon. Sabi po, sa ko po to, sa isang website ko siya kinuha. Sabi dito, I will cause you to ride on the land of the heights of the land. Yun po palang sinasabi dito, riding on the heights, sinisimbolize nito yung victory, yung elevation, and closeness to God. So, sabi nga po dito, it means being lifted above ordinary struggles, given perspective, and enjoying
covenant blessing. So kahit meron po tayong sufferings, storms, and obstacles in life, ang pangako ng Panginoon sa atin, ano tayo, itataas niya tayo. Yung kumbaga sabi nga dito, heights of the land. Sabi, I will cause you to ride. Kasi ito po yung, kumbaga hindi tayo talaga na iiwanan ng Panginoon. Pero sabi ko nga, Lord, sabi kong ganun, may participation kami dito din para yung promise mo na yon ma-fulfill. So alam niyo po, binasa ko yung naunang verse at ito po yung sinasabi niya. Sabi po sa Isaiah, ito po Isaiah 58:13-14. Sabi po dito, if you keep your feet from breaking the Sabbath and from doing as you please on my holy day, if you call the Sabbath a delight, sabi po dito, ito po yung nag-speak din sa akin, a delight, and the Lord's holy day honorable. Though ang binabanggit po dito is Sabbath, pero naniniwala po ako dito yung parang yung patuloy nating despite or amidst yung dun sa mga sufferings, sa storms and sa trials or sa obstacles in life, kapag ka ang Panginoon siya yung naging delight natin, in-honor pa rin natin siya. Sabi po dito, and if you honor it by not going your own way, sabi po dito, and not doing as you please or speak idle words. Tapos dito niya na po sinabi sa verse 14, then you will find your joy in the Lord, and I will cause you to ride in triumph on the heights of the land. So yung mga sumunod po na sabi dito, to feast on the inheritance of Father Jacob, for the mouth of the Lord has spoken. So ito po yung sinasabi sa atin ng Panginoon, that we should, in the midst po, yan, hindi naman po natin talaga maiiwasan at sinasabi nga po ng ating devotion today na para pamamaraan ng Diyos to elevate us. Pero ang sinasabi din po ng Panginoon dito na we should delight and not go on our own way. Talagang yung speaking idle words, wag po tayong yung parang murmuring. Yan po yung sinasabi sa atin. Para alam naman po natin na hindi talaga tayo iiwanan ng Diyos, pero to experience all of this na He will cause us to ride in the triumphs on the height of the land, kailangan po talagang nakatuon tayo sa ating Panginoon. Hindi po tayo bumibitaw dito sa mga pangako niya sa atin, sa kalagitnaan po ng ating sufferings, ng ating pong mga storms, at yung mga obstacles po sa ating mga buhay. So nilagay ko din po dito, sabi po dito kasi dun sa binasa ko, sabi dito, yung Isaiah 58:14 po, promises, yun nga po, that delighting in God lifts us to the heights. So dalangin ko po na itong ating devotion, sabi ko nga kanina, walang exempted sa atin sa anumang trials. Do alam natin ang mga sufferings, ang mga obstacles at ang mga storms, hindi po talaga yan galing sa Panginoon. Pero pag inalaw ng Lord na mangyari sa atin yon, may assurance po tayo na kasama natin siya at ililift niya tayo to the highest. Kumbaga po, nile-level up niya po tayo, hindi lang dun sa ating relationship sa Kanya, at naniniwala din po ako na even yung mga relationship natin sa ating mga paligid and how we will live po yung ating mga buhay. So marami pong salamat at dalangin ko nga po na nag-speak sa bawat isa po sa atin. Ito pong word ng Lord po sa atin po sa araw na ito. Thank you po for letting me share.
Amen, amen, amen. Praise, praise, praise God. At tunay nga po na buti ng ating Panginoon na patuloy lagi niya po tayong pinapaalalahanan katulad po ngayon sa araw na ito sa pamamagitan ng kanyang salita. Yung pong kung papaano po tayo mamuhay bilang mga